Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalawang araw na po ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo at yung ating namang mga kababayan na overseas Filipino worker, kagaya ni Myra Abdullah o si Myra Taurus ng Maisog, Kuwait. Mabuhay ka, Myra. At sa milyon-milyon nating overseas Filipino workers at Filipino migrants, saan man po kayong bahagi ng mundo, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang title po natin ng ating pamagat, Huwag pa-11, suportahan ang 13. Huwag pa-11, suportahan ang 13. Speaking of Cavite, katatanggap ko lamang unang mensahe, pakusubaybayan din po ninyo na ang exact mensahe nung nagpadala sa akin ay tatanggalin ngayon araw bilang kongresista si Congressman Kiko Barsaga. Yun po yung magmensahe sa akin, hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan at ang sinabi niya ay for information, tatanggalin ngayong araw bilang kongresista si Congressman Kiko Barsaga. Antabayanan po natin yan. At wag naman sana, sapagkat ito'y pagpapakita lamang na yun nga talagang pinahihina yung iba't ibang co-equal branch or institution of our government. Kay Neil Villanueva, ang sabi niya, yung Romualdez 11 minority block nagpauso ng walkout. Ngayon, ang 13 Patriot majority naman bumibuelta ng ghosting. Sa June 4, 2026 na lang ihanda ang popcorn. Alam mo ninyo, ang problema dito sa kaya ho ang ating pamagat, wag pa 11, suportahan ng 13. Hinihiling ko po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga taga Mindanao sa hindi ninyo pagtalikod at pag-iwan sa kapwa ninyo Mindanaoan na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte at Inday Sara Duterte. Maraming salamat sa lahat ng Mindanaoan, hindi lamang sa kapatid nating mga Muslim, kundi pati sa mga kapatid nating Kristiyano, sa buong Mindanao, sa inyong mga Mindanaoan sa pagtindig at pagsama kay Vice President Inday Sara Duterte. Pinatunayan ninyo na kaisa kayo sa panawagan na humihingi ng transparency and accountability. Pinatunayan ninyo, isinuka ninyo ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon, binigyan ninyo ng -40 sa buong Mindanao ang kasalukuyang Marcos Jr. administration. Dito na po tayo, huwag magpa-11, suportahan ang 13. Ito ho'y lagyan natin ng konteksto para po maunawaan ng lahat. Sa darating na Thursday, napakahalagang araw, alas 10 po ng umaga, markahan po ninyo ang inyong kalendaryo. Sa June 4, Thursday, alas 10 ng umaga, ay magaganap po ang pangatlong investigasyon ng PH or Philippines Underwater. Take 3 na po ito or part 3 na po ito. Bakit take 3? Bakit part 3? Ito po kasi yung pamagat ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee hearing dito sa maanumalya. Siksik, liglig, umaapaw na korupsyon sa flood control projects. Diyan sa korupsyon sa flood control funds. Mga kababayan, anuman po ang antas ninyo sa lipunan, markahan ninyo ang inyong kalendaryo. June 4, araw ng Thursday, alas 10 ng umaga, tumutok kayo sa social media. Malamang wala ito sa mainstream media. Sisimulan po muli ang third installment ng matagal nang nabinbin at pilit sinusupil na Blue Ribbon Committee hearing. Blue Ribbon investigation sa flood control funds, corruption, tuloy na as of today.
Bakit? Kaya nga importante na huwag tayong magpapa-11 at suportahan natin ang 13. No? Pero lagyan muna natin ng konteksto. Kasi everybody is getting to be excited at madami din naman ang ninenervyos, agitated, anxious, halos hindi na mapakali sapagkat muling bubuksan ang investigasyon sa flood control corruption. Kaya lagyan lang ho natin ng for better understanding and context. Ano ho ba ang Blue Ribbon Committee ng Senado? Bakit ba siya tinawag na Blue Ribbon? Ang Blue Ribbon ho ay isang standing committee ng Senado. Sa Senado lang po yung Blue Ribbon, Ang ibig sabihin po nito, yung Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Tinatawag po itong Blue Ribbon. Blue Ribbon sapagkat ang nagbansag po dito, yung Blue Ribbon Committee, ito po'y first introduced in our system of government way back in 1949. Lagyan po natin ng konting historical background para naman yung ating layunin na may angat. Ang antas ng pampublikong diskurso, ang antas ng pampublikong usapin, at upang po makadagdag sa inyong kaalaman at kamulatan. Ano ba ang Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon, as I have mentioned, ito po ay standing committee ng Senado na ang ibig sabihin po nito ay Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Bakit siya tinawag na Blue Ribbon? Bakit siya binansagan sa Tagalog pa asul na laso? Bakit blue? Bakit hindi red ribbon? Bakit hindi yellow ribbon? Bakit hindi pink ribbon? Bakit hindi red ribbon? Bakit hindi green ribbon? Blue ribbon, this was introduced in 1949 by a Philippine senator that goes by the name of Senator Justiniano Montano. Si Senator Justiniano Montano was a towering figure in Philippine politics and hails from Cavite. And again, from Cavite muli, yung mga kababayan nating Caviteño. Ang tabayanan po ninyo, meron po nagbalita sa akin na si Congressman Kiko Barsaga ay sisipain ngayon bilang miyembro ng mababang kapulungan. I am hoping na hindi ito totoo sapagkat sobrang pambabraso na ito. Kung makikita ninyo yung projection ng 11 sa Senado, ang kanilang drama, ang kanilang linyada, sila yung dehado, sila yung api, sila yung pa-victim. Pero wag ninyong kalilimutan kung ano yung ginawa nila diyan sa Blue Ribbon Committee hearing nung sila ang mayorya. Kaya ang ating pamagat, wag magpa-11 at suportahan natin ang 13. Bakit natin kinakailangan suportahan ang 13? Nakita ho ninyo kahapon, isinerve na yung warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada. Hindi ito iniwasan ni Senador Jinggoy Estrada. Hours before siya nagtungo sa Senado, kami nakapag-usap at siya ay nasa bahay ng kanyang ama ni dating Pangulong Joseph Estrada. Siya ay nagpaalam, kinausap at binisita ang kanyang ama at dahil naghahanda siya na it could be and it will be a protracted legal battle, it's a criminal case, kanyang sinilip, sinulyapan at nagpaalam sa kanyang ama kay dating Pangulong Joseph Estrada dahil alam nga niya na siya'y aarestuhin. Magkaganon pa man, mula sa kanilang tahanan sa Green Hills, nagtungo si Senator Jinggoy Estrada sa Senado. Maisog niyang hinarap ang warrant of arrest, nagkaroon ng press statement, nagkaroon ng press briefing at doon niya sinabi hindi siya magtatago sa saya ng Senado. Maisog niyang haharapin ang inihahain na warrant of arrest laban sa kanya at matapang niyang susuungin ang kasong ibinibintang sa kanyang plunder sapagkat wala siyang kinalaman dito. Yan ang kanyang naging pahayag. Kaya wag po tayong magpapa-11, suportahan natin ang 13. Kung si Senador Jinggoy Estrada ay nanindigan, malaking bahagi po nun ay dahil sa inyo. Narinig naman natin sa kanyang pahayag kahapon.
Napakaraming beses siyang tinawagan ng kung sino-sino, inaalok na bumaliktad ka na, mag-traidor ka diyan sa iyong 13 mayorya at sumali ka na dito sa 11 at hindi isasampa ang iyong kaso. Subalit sinabi ni Senador Jinggoy, aharapin ko yung kasong yan, gawa-gawa lang naman yan. Pero hindi ko pagtatraidoran ang 13 kasama kong nanindigan para magkaroon ang mamamayang Pilipino ng isang independent Senate. Independent Senate. Yun ang mahalaga sapagkat yung Senado po natin ngayon, mahalagang suportahan natin ang 13, huwag tayong magpapa-11. No? Blue Ribbon sapagkat ito nga ho yung pinangalan ni Senador Justiniano Montano way back in 1949 when this committee or this name, yung Blue Ribbon, ay ikinabit diyan sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Bakit Blue Ribbon? Bakit asul na laso? No? Sapagkat hindi ba pagka may mga kompetisyon, yung first place ay ginagawa ng medalya o kaya yung kinakabit sa ating dibdib, yung ang kulay po noon ay kulay blue. Asul po yung ribbon. And what does blue signify? Ang blue ho ay nagpapakita o nagsumasagisag sa excellence. Excellence, yan po yung pinakamataas na sukatan. Kanya itong Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, tinaguri ang Blue Ribbon. Because Blue Ribbon, like in all other competition, pag ikay yung nag-first place, ang sinisignify po ng blue na ribbon ay the highest standard of excellence. And that is what we should expect from the chairman, sub-chairman, and the members of the Blue Ribbon Committee now that we have the Patriot 13. Suportahan po natin yung 13 dahil nagmamaniobra pa rin ang administrasyon itong 11. Huwag po tayong magpapa-11, suportahan natin yung 13. Ano ho? Nang sa ganoon, magpatuloy. Yung napipintong investigation, muling pagbubukas ng Blue Ribbon Committee hearing dito sa trillion peso worth of anomalous, ghost, or substandard flood control or flood mitigation corruption. Yan po yung hinihintay ng lahat ng Pilipino. More than, higit pa sa impeachment, ang inaantabayanan po talaga ng lahat ng Pilipino ay itong investigasyon sa flood control corruption. Bantayan po natin ito. Dito sa trillion peso corruption ng ating flood control. Ulitin ko sa mga kakasali lamang, bantayan po ninyo yung inyong kalendaryo sa June 4, Thursday na po ito, alas 10 ng umaga. Sisimulan po ang muling pagbubukas, yung ikatlong parte ng Philippines Underwater the Blue Ribbon Committee Investigation. Sa darating na Thursday na po yan, June 4, 10 o'clock. Pati po yung mga negosyante, yung mga mamumuhunan, yung mga boss natin sa opisina, pahintulutan po ninyo ng konting luwag yung inyong mga empleyado, yung inyong mga kawani. Hayaan po ninyo silang manood sa darating na Thursday, June 4, para luminaw na at ating sinisigaw na transparency and accountability, yung matagal na pinagtatakpan, sa Thursday na po yan. And Thursday, speaking of Thursday, meron din po akong natanggap na mensahe at panawagan na meron daw pong magtitipon-tipon Thursday, June 4 din no. Thursday, June 4, 9 o'clock ng umaga. Yung maaari pong sumama, yung libre po, yung nagsasabing tama na, sobra na, grabe ng pansisikil ng kasalukuyang administrasyon, sana ho ay ipakita ninyo ang inyong pakikiisa at pagsuporta hindi lamang sa ating Patriot 13 at para hindi tayo ma-11, huwag tayong magpa-11, no? Nang hihikayat po
ang mensaheng aking natanggap, meron pong pagtitipon na gagawin alas 9 ng umaga, 9 o'clock in the morning, diyan po sa White Plains sa may monumento sa panulukan ng EDSA at White Plains. Magtitipon-tipon po diyan ang mga magpoprotekta, maghahatid at sasama sa 18 dating sundalo. Diyan po ang venue, magtipon-tipon po diyan sa White Plains. Ako po'y nananawagan. Payapang pagtitipon po ito, eskortan po ninyo, samahan po ninyo, alalayan po ninyo, protektahan po ninyo itong 18 sundalong nakatakdang magbigay ng kanilang salaysay. Nakaschedule po diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Nandiyan po sila 9 o'clock diyan po sa White Plains. Tingnan po, manood po kayo, magpunta po kayo diyan, sana ho'y magbigay kayo ng oras. Suportahan natin yung 18 sundalo. Ang pakiusap po nila, sila'y tatayo at makikipaglaban para sa ating mga Pilipino. Tao lang po yan. Hindi po bakal ang katawan yan. Yung bakal man, tinatagos din ng bala. Kaya po sila'y nakikiusap. Samahan po natin sila. Hindi po ito katulad nung 1986 na may aasahan tayo doon sa mga kapatid nating banal. Ngayon yung mga iilan dyan sa simbahang Katoliko, umanib na rin po dito sa grupo ng 11. Kaya wag po tayong papa-11. Wala pong matatakbuhan yung 18 sundalo kundi tayo, kayo, mamamayang Pilipino. Sana ho'y magtungo kayo sa White Plains sa June 4, alas 9 ng umaga. Impunto po iyan dahil kinakailangan sila sa Senado ng alas 10. Ito po yung kanilang pakiusap. Manikluhod na po sila. Protektahan po yung 18 titistigo sa Thursday, June 4. Sa White Plains po ang venue, diyan po ang jump off papunta sa Senado. Magpunta po doon sa White Plains sa Thursday. Ulitin ko, June 4, Thursday, 9 o'clock in the morning, diyan po sa panulukan o kanto ng EDSA Corner, White Plains Avenue, magtitipon-tipon po ang maraming Pilipino na nagboluntaryong maghahatid sa 18 sundalo na tetestigo diyan sa Blue Ribbon Committee hearing na magaganap muli sa Thursday, June 4 at 10 in the morning. Meron ditong sabi ni, linawin ho natin ito. Si at Oydog. At Oydog, binawi daw yan. Tama, Oydog, tama yung nauna mong information, pero yan po ay binalik ng muli. Inayos lang po administratively sapagkat ang nagbaba na ng invitation ay ang subcommittee. Ang subcommittee po ay pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Maganda po ito at maraming salamat sa iyo, Eva, ang ating pong nakasama ito sa South Korea, hakbang ng maisog. So tuloy po yung pagdinig ng gagawin diyan sa Blue Ribbon sa darating pong Thursday alas 10 ng umaga. Again, tuloy yan base sa ngayong araw. Bakit? Meron pa rin po hindi natitigil ang maniobrahan. Huwag po tayong magpapa-11. Suportahan natin ang 13. Meron pong mga ginagawang pambabraso pa rin at dinadanggil nga yung kaso. Pero alam ho ninyo, yung sakripisyong ibinigay, simulan natin kung bakit dapat suportahan ng 13 at huwag tayong magpa-11. Unang nagsakripisyo ay si Senator Bato de la Rosa. Nung siya ay nagpunta sa Senado, kahit na alam naman niya yung nag-aantay sa kanya roon, upang bumoto, iboto si Senador Alan Peter Cayetano na ngayon ating pinuno at Pangulo ng Senado. Unang nagbuwis ng kanyang buhay si Senador Bato. Sumunod si Senador Jingoy Estrada. Kahapon lamang. To be fair, si Senador Bato ang nag-trigger.
Pero nagbuwis ng buhay yung 13. Nakita naman natin yung putukan dyan sa Senado nung nakuha na ng bagong at independent majority ang liderato ng Senado. So yung 13, kaya nararapat suportahan natin sila. Yung pangatlong nagsakripisyo ay si Senador Jinggoy Estrada. Wala na pong babaliktad sa 13 sapagkat nagsakripisyo si Senador Bato. Nagsakripisyo yung 13. Matapang maisog na hinarap ni Senador Jinggoy Estrada ang kanyang warrant of arrest. Katangi-tangi na. Kung meron pang babaliktad, isa o dalawa, wag naman dito sa 13. Bagamat hanggat sila'y buo, hanggat buo ang ating 13, yung Patriot 13, suportahan natin ang 13 at wag po tayong magpapa-11. Wag tayong magpapa-11. May maraming nagre-react na yung nag-walk out yung 11, yung 11, para hindi kayo ma-11 ng 11. Nung nag-walk out yung 11, ang drama nila, ginawa lang ng daw po nila yung nararapat. At sila ay talagang tuwan-tuwa dahil hindi natuloy yung pag-amyenda doon sa rules ng Senado na maaring bumoto ang mga via remote voting or remote participation, yung wala physically sa Senado. Ngayong bumelta, mabilis ho talaga ang karma eh. Nung nakarma yung 11 at nanindigan yung 13 na hindi sila harap dyan sa plenaryo, nagpapabiktim, pabiktim itong 11. Huwag ho kayong sasakay dyan. Again, sa Thursday, antabayan na natin, nakikiusap ako sa lahat ng employers. Konting luwag po sana sa ngalan ng ating bansa. Hayaan po ninyong makanood sila. Kung maganda nga sana ho, pahintulutan ninyo sa inyong opisina, live, sabay-sabay kayong manood dito sa gagawing pagdinig ng Blue Ribbon na hindi ninyo makikita, hindi ninyo mapapanood sa mainstream media. Mag-tune in po kayo sa mga social media accounts na magpapakita ng live dito sa gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon, again, the Blue Ribbon, the term implies excellence. Excellence, suggesting that only lawmakers of a highest intellect, highest integrity, and highest capability ang uupo diyan sa kumiting yan. Bawal diyan yung magaling lamang magsasatsat sa away mag-asawa, live TV pa. Kiukuha nyo na kung sino yung mga yan. Hindi rin pwede dyan yung nagpapavictim palagi pag hindi nakukuha yung gusto nila. Kaya wag po tayong magpapa-11, suportahan natin ang ating 13. Sabi ni Alvarez Trinidad, digital na ang karma ngayon. Kaya yung ating pakiusap, ito maganda rin ito. Nakuha ni at John Gap 18. John Gap 18, si Ben Dalo. Si Ben Dalo, talagang hindi siya dapat dumalurian. Dahil kung susuriin ninyo yung historical background and historical narrative of the Blue Ribbon when it was introduced way back in 1949 by an esteemed former Senator of the Republic, Senator Justiniano Montano from Cavite, the gentleman from Cavite, kaya po Blue Ribbon because it implies, it suggests, it connotes, it signifies the highest standard, the highest degree of excellence. Meaning, ang maaari lamang umupo diyan sa committee yan ay lawmakers of highest intellect, highest integrity, at highest capability. Hindi pwede diyan yung merong question sa iyong citizenship. Dapat yung chairman ng sub-chairman na head na si Senator Dante Marcoleta, pag may umupo na riyan, tanungin niya, establish na muna yung identity of each and every senator lawmaker na nagnanais mag-participate dyan. Halimbawa, si Ben Dalo umupo. Tanungin niya, maaari bang malaman, Mr. Senator, ang iyong pangalan?
Sino ka ba sa pagdinig na ito? Ikay ba'y si Bendalo o si Erich? Sylvester Stallone? Ikay ba'y Pilipino sa bahaging ito ng pagdinig o ikay Amerikano? Wala nang patumpik-tumpik pa because again, yung blue ribbon is a term that implies nothing less or short of excellence. Excellence. And since it was introduced in 1949, ang sukatan po dyan, ang maaari lamang umupo dyan sa Blue Ribbon Committee ay yung mga mambabatas that are of highest intellect, highest integrity. Yan ba'y kasama sa magiging testimonya muli ng 18 dating sundalo na nung siya ay kongresista pa, tumanggap din ng mali-malitang pera. Hinatiran din ng mali-malitang pera. Tanungin muna dapat. Nang sa ganoon, maisiguro natin na yung uupo dyan sa Blue Ribbon ay mga mambabatas of highest, ulitin ko of highest intellect, requirement po iyan, highest integrity, at highest capability. Sapagkat ang layunin po ng Blue Ribbon, it is truth-driven. Hindi po ito nakatingin lamang sa personal benefit, personal interest, personal agenda, or political alliances. Ang target po ng Blue Ribbon ay excellence and truth. Kaya nga po, hindi ba, doon sa bilang Senate's premier investigative body, meron po silang Latin maxim doon Veritas liberabit vos. Veritas liberabit vos. Ibig sabihin po nun, the truth shall set you free.